end of service benefits ng isang OFW na namatay maibibigay sa tulong ng DMW or ng Department of Migrant Workers. Para kay Yusek Akdak, just a brief background lang. Yung sister po namatay sa Saudi last December 16. And of course, naghingi kami ng computation ng kanyang ESB, and we were told by the company that she was working with na-endorse niya yung check-in yan sa MWO ATN natin sa Jeddah yung January 31 pa. So we were asking sana kung mapa-fast track na maibigay na sa daughter niya yung benefits niya, kasi yung daughter niya, my sister is a single mom. Opo. And ang daughter niya is physically handicapped, but she's studying, so she needs a benefit for her her education. So yung pinaka-latest sa communication with MWO, nagko-coordinate din naman ako through email. They were saying na they're still waiting for guidelines daw on how to transfer the fund, and they're still waiting for the account, kung yung Philippine account, kung saan ita-transfer yung fund. So yung worry lang namin, kasi it's been December pa, January pa yun na-endorse, it's been about 2 months na, and we are a bit, sana kung ma-facilitate soonest, it would be a big help sana sa family. Yusek Akdak, ano po ang pwede nating assistance na maibigay po sa pamangkin po ni Monet? Okay. Unang-una, aalamin natin yung detalye on the ground, yung kumpanya, pangalan ng kumpanya. Sorry, na-miss ko lang. Una, pakikisa at pakikiramay po namin. Pero nandun pa ho ba yung inyong pamangkin? Yeah, actually, I'd like to also thank the MWO because they were very helpful in the transport and in assisting the transport. Nailibig na po yung sister namin noong February 7 pa. So actually it arrived at around mga early February to the help din ng MWO. So nailibig na po. Yung company niya in Jeddah is the United Doctors Hospital po. Okay, so we just need to talk to the company tungkol dun sa pag-release ng kanyang, tama ho ba yung end of service benefit? Sir, yung end of service benefit, according to the company, na-endorse na nila yung check sa MWO ATN natin. Okay, so padadala na lang namin yung check sa inyo. Yes. Yun na okay, we'll do that. Opo. Okay. Yusek, if it's okay, we'll send you, Susan, kunin natin yung buong detalye at i-text, i-message na lang po namin sa inyo, Yusek. Yes, and kunin ko na rin ho yung number ni ma'am. Opo, we will do that. We will communicate accordingly. Opo. Alright. We'll help po. Tutulong, mabulig po kami, ma'am, taga Negros. Kasi Manwa. Kababayan. Ayan po. Okay. Ayan, Miss Monet, wag po kayong mag-alala. We will endorse you. Ipapadala po namin yung contact details nyo po kay Yusek Akdak at siya na po ang makikipag-coordinate po sa inyo ang kanyang team. Sa dami ng mga kaibigan ko na nag-for good na sa Pilipinas na dati nagtatrabaho sa mga kumpanya dito sa Dubai, ay talagang naibigay ang end of service benefits nila dahil mahigpit ang batas tungkol dyan. At kapag maraming empleyado ng isang kumpanya ang nagreklamo sa labor na hindi nagbibigay ng tamang benepisyo, ang nasabing kumpanya ay pwedeng maipasara. Kaya walang gaanong problema sa end of service benefits dito sa Dubai para sa mga skilled workers or yung mga nagtatrabaho sa labas. Ngunit tumungo naman tayo sa mga household workers dahil sila ang madalas na agrabyado. Though isa din naman akong household workers dahil isa akong caregiver tutor sa isang bahay ng Emirati dito sa Dubai. Pero ang employer namin ay sumusunod sa batas at binibigay nila sa amin ang mga benepisyo na nakasaad sa labor law. Pero kung may mga sumusunod dyan, ay mas marami ding hindi. Dahil base sa mga reklamo ng mga kapwa ko OFW kasambahay, ay ang mga employer nila ay hindi nagbibigay ng mga benepisyo na dapat na ibinibigay sa kanila, lalo na kapag nagbabakasyon at nakakatapos ng kontrata. Kaya pabor ako dito sa sinabi ng isang vlogger din na si OFW Heart Asia na dapat bago i-deploy ng mga agency sa Pilipinas ang mga kasambahay papunta sa ibang bansa, ay dapat binabanggit din nila ang mga karapatan ng mga OFW or mga benepisyo na dapat na makukuha nila kapag nakatapos ng kontrata. At sana suportahan ito ng DMW
para wala ng mga household workers na maagrabyado. Shout out sa lahat ng mga employers na hindi po nagbibigay ng end of service benefits. Bakit kailangan pang magreklamo ang isang workers bago nyo ibigay? Yung iba nagmamaangan na wala daw silang alam, hindi nila alam yung mga ganito. Pero dapat i-explain ng agency yan bago i-deploy ang isang worker or kausapin yung employer na merong matatanggap na ganitong benefits si worker pag natapos niya yung kontrata niya. Shout out sa lahat ng mga employers na hindi nagbibigay ng end of service benefits. Bakit kailangan pang magreklamo si worker bago nyo ibigay yung kanilang benepisyo? Tapos yung iba nagmamaangan na wala daw silang makukuha ganito o ganyan. Kailangan pa ng katibayan na meron talaga silang makukuha. Karamihan sa mga employer dyan sa Middle East, hindi talaga nagbibigay ng end of service benefits. Pero, pag nagreklamo si worker, dahil alam niya yung karapatan niya, ginagawa ng employer, binibigyan agad sila ng exit visa. So, wala nang habol si worker. So, ano dapat kailangan gawin? For example po, hindi binigay ni employer ang inyong mga end of service benefits kung alam niyo yung mga karapatan niyo. Kahit umuwi po kayo ng Pilipinas, pwede nyo pong makuha yun. Dumiretso lamang po kayo sa DMW, mag-file po kayo ng case against po sa employer nyo. Ang haharap po ang inyong agency. So sa lahat ng mga employers na hindi nagbibigay ng end of service benefits, ito lang yung masasabi ko sa inyo. Muskila ka na. Sana naman sa lahat ng mga employers, huwag nyo nang pahirapan si workers na bigyan ng end of service benefits. Bigay niyo naman sa kanila kung ano yung karapatan nila. Kasi karamihan sa mga workers or household workers, umuwi silang walang ipon kasi pinapadala sa pamilya. Minsan, yung isang kontrata nila is baon sila sa utang. Mafipulos! Ito ang magandang gawin ng DMW at ng mga agency sa Pilipinas na yun na nga, bago sila mag-deploy ng mga household workers sa ibang bansa, ay dapat binabanggit din nila sa mga employer yung mga dapat na ibibigay nila sa mga empleyado nila or mga kasambahay kapag nakakatapos ito ng kontrata, lalo na kapag magbabakasyon at babalik pa rin sa kanila. Dahil kami guys, kapag nagbabakasyon kami dito, ay 2 months paid leave ang binibigay sa amin. Puwera pa yung 1 buwan na sweldo na pinagtrabahuan namin sa loob ng 1 buwan. At libre din ng employer ang round-trip ticket pauwi sa Pilipinas at pabalik dito sa ibang bansa. At puwera dyan, kapag tumagal ang isang OFW sa isang employer at nagdesisyon na ito mag-for good, ay dapat ibigay nila ang end of service benefits na nararapat na nakukuha ng isang household workers. At kapag hindi pumayag ang employer, ay huwag nyo silang padalhan ng katulong. So sana ito ang pinapanalangin natin na magawa ng DMW at ng mga agency sa Pilipinas bago sila mag-deploy papunta sa ibang bansa, para wala ng mga Pilipinang kasambahay na maaagrabyado at uuwi sa Pilipinas na masama ang loob. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.